bomba na po ng mga BFP, ng mga pasaway na mga nagsikilos protesta. Ang kanila tayo pulang sa ganun. Kapag may binabato ay hindi lumulusot ng mga bato. Sir, hindi natin lubos maisip na ganito ang nangyari dito sa Menjola, na talaga ng mga halos lahat ng mga nagkilos protesta ay nagpaulan ng bato, nagpaulan ng mga bote na may gasolina, nagpasabog dito at sinunog yung mga motor. Actually, nalulungkot tayo dahil sa mga pangyayaring ito. Pero just the same, ay maintain natin yung maximum tolerance na pinapahiran natin. At tuloy-tuloy yung pagbabantay natin dito hanggang sa humupa at magsiuwian po. Sir, marami din po tayong mga kapulisan na talaga naman nagtamo ng maraming sugat, tinamaan sa ulo, sa paa, nasabugan ng bote na may apoy. Ano po to, sir? Ako ay, of course, nalulungkot dahil kagaya ko, nasaktan din ako, tinamaan ako ng bato kanina. Yun nga lang, nasalag nung isang pulis natin, yung pumunta sa akin ng bato. And of course, sinasaludo ako sa mga kasama natin na talagang nagsakripisyo, nag-dedicate ng kanilang sarili para lang mapanatili at ng kayusan at kapayapaan dito. Pero sa ganong sitwasyon kanina ay hindi mo talaga maiwasan na talagang napaka-agresibo po ang mga kabataan nandito. Kagaya kanina, kung ano yung mga nandun sa Ayala kanina na nakalusot, na umikot, sila pa rin yung andito ulit dito. Sir, marami din tayong mga nahuli na lagpas na ng 70 na mga nagpasimuno sa mga panggugulo kayo na, sir. Opo, marami po tayong nahuli at siguradong imbestigahan natin ng maayos to. May mga minors pa tayong nahuli, may proseso po tayong sinusunod yan. At of course, dadaan sila sa proseso, then ito-turn over natin sa DSWD. Yung hindi naman minors ay sasampahan po natin ng kaukulang kaso. Kasama na rin po yung mga kanilang leaders na identify natin at organizers. Unang-una, pinahanga ako ng tropa ng RMFB sa kanilang pasensya, no? At pag-exercise ang maximum tolerance. Bagkus gano'n na nga ang nangyari at nagkagulo, nanatili pa rin ang bayan natin, tulad nga na sabi natin, hindi kalaban ang pulis, bagkus nandito upang protektahan ang kanilang karapatan. Hindi lamang karapatan ng ibang mamamayan, kundi pati karapatan nila para magpahayag ng kanilang hinaing. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.